Minsan, kapag meron tayong hindi gusto sa isang tao, lalo na sa atin pong mga leaders, ang bilis natin kung minsan mag-criticize, magreklamo, magsalita sa kanilang likuran, mga ganyan. Pero sa Book of Numbers, sa amin pong devotion kanina sa Magkape, sa book na yon nakita namin na God takes this seriously, yung mga ganitong attitude. Ang tamang response dapat ay hindi attack, dapat prayer. Ang sinasabi kong dalawang taong nag-criticize sa kanilang leader ay si Miriam at saka si Aaron. Si Miriam at saka si Aaron sa Numbers chapter 12 ay makikita natin sa verse 2, has the Lord spoken through Moses? Yan po yung sinabi nila. Kasi nagkaroon ho sila ng inggit sa kanilang kapatid. Na ang kanilang kapatid na si Moises, siya yung pinili ng Panginoon to lead the Israelites sa panahon na yan nung nandun sila sa ilang going to Canaan. Pero ang nakita natin dito, hindi lang ito concern. Ito ay pride at comparison. Ano yung response ng Panginoon? Makita natin sa verse 8 ng Numbers chapter 12. Anong sabi niya? With him I speak face to face. Ang sinasabi ng Panginoon, pinili ko si Moises at kinakausap ko siya face to face, kakaiba sa mga ibang mga prophets. Ang gusto lang iparating ng Panginoon dito ay pinili ko si Moises na mag-lead sa inyo. Sometimes, may mga ganitong lapses sa atin pong puso, sa atin pong isipan, na ang galing natin mag-criticize. Sa atin pong parents minsan, sa atin pong kapatid kuminsan, na sila yung nagli-lead sa buhay natin. At ganun din po sa atin pong government, kuminsan sa ating kapitan, sa atin pong mayor, sa atin pong governor, maging sa atin pong vice president at sa atin pong president. If we connect this sa Numbers chapter 12 sa atin pong personal na buhay, ito ay isang warning sa buhay natin na we should respect leaders na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil ito yung system, ito yung gusto ng Panginoon. So what happened doon sa Numbers chapter 12? Pinarusahan ng Panginoon si Miriam. Anong ginawa niya? Nagkaroon ng sakit si Miriam, leprosy. Pero alam niyo pong ginawa ni Moises as a leader? Hindi siya nagalit sa kanyang kapatid. Bagkus ipinanalangin pa niya yung sakit ni Miriam na kanyang kapatid sa atin pong Panginoon. At ang Panginoon naman ay tinugon niya ito. Ang tugon ng Panginoon ay isang discipline. Restoration ang ginawa ng Panginoon. Hiniwalay si Miriam doon sa community ng Israel. 7 days na lumabas doon sa community hanggat siya ay gumaling. Anong ibig sabihin nito? Discipline, restoration ang ginagawa ng Panginoon kapag tayo ay nagkamali. Pero sana huwag na tayong darating sa panahon na mga ganon. We should respect leaders dahil ito yung system ng Panginoon. Anong matututunan natin? Ito ay warning bilang mananampalataya na we should respect leaders, lalo na sa church, sa ating pong government. Huwag na ho tayo pasakit sa gobyerno at huwag na rin po tayo pabigat sa ating pong family. Dapat natin gawin ay ipanalangin sila. Kung gusto niyo pong malaman paano pumunta ng langit, meron po akong link diyan sa description. Pwede niyong i-copy yan at i-paste mo sa iyong browser or just click kung clickable yan. At dadaling ka sa isang page na nag-explain sa inyo in 8 minutes sa isang napakasimpleng explanation. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. See you again. Bye.